Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa podcast Life with Dante M po. Ito yung naging pahayag mga kababayan ni General Nicolas Torre sa pambubuli ni Baste Duterte. Pagtawag sa kanyang unggoy, sabi ni General Torre, papalagan ko niya. Yan po. Hindi natin. Indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies, ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So, again, isarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman akong binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga maiitim. Hindi po pwede yun. So again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanya mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Yon sa press con mga kababayan, sa pagtatanong ng mainstream media. Pero sinabi din niya yon sa kanyang mga kapulisan mismo. Ito po, pakinggan natin si General Torre. Hindi tayo magpapabuli. Bilang inyong Chief, the Philippine National Police, hindi ko papayagan na tayo ay binubuli ng ganyan-ganyan lamang, sino man sila at anuman ang status nila. Especially the name calling. Hindi natin papayagan yan. Tawagin tayong unggoy, hindi po pwede yan. Tayo ay Pilipino, tayo ay tao. Dugo, luha at pawis ang puhunan ng ating mga ninuno para itayo ang pagiging Pilipino natin. Para depensahan ang pagiging Pilipino natin. Para tayo ay respetuhin ng ibang mga tao at ibang mga bansa. Hindi tayo magpapabuli. Siguro pag-aralan ni General Torre, mag-file ng kaso for racist remarks. May batas po tayo na research natin mga kababayan. May presidential decree laban sa mga racist. Alam po kasi ninyo, itong si Baste, mestizo kasi siya. Ang kanyang nanay mga kababayan, German, si Elizabeth Zemerman. Kaya ang tingin niya sa sarili niya siguro, dahil mestizo siya, alam mo naman po sa mga Pilipino, tinitingala yung mga mestizo. Mataas ang pagkilala kasi tingin nila, pag nalahian ng iba, mga kababayan na lahi, ibang rasa, lalo ang mga Western people, tulad ng German, ang lahing German pa naman mga kababayan, alam na ninyo yung history ng Germany. Yan ang yung bansa ni Hitler noon, na naniniwala sila ay superior race. Aryan race nga po yung tawag ni Hitler, mga kababayan noon. So, baka ganon, mga kababayan, nananalay tayo sa kanyang dugo. Tayo po dito, ang mga Filipino, dugong dugong kayumanggi, brown race tayo. Ang mga Western people kasi po, nilulockdown tayo. So, may batas tayo dyan, mga kababayan, presidential decree. Siguro, ipa-review po ninyo, General Torre, yung mga utterances po, racist utterances, kung pwede yung i-consider itong mga pananalita ni Baste Duterte na tinatawag kayong unggoy. Yan Presidential Decree number 966 declaring violations of the International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination to be criminal offenses and providing penalties therefore. Sabi dyan, whereas the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
which was adopted by the General Assembly of the UN on December 21, 1965, entered into force on January 4, 1969. Whereas the Senate of the Philippines concurred in the ratification of the convention on May 18, 1967. Whereas the instrument of ratification of the convention by the President was deposited with the Secretary General of the UN on September 15, 1967. Whereas the convention is now part of the law of the land, and whereas the convention provides in Article 4 that state parties shall declare an offense punishable by law or dissemination by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another color or ethnic origin, and also the provision of any assistance to racist activities, including the financing thereof. B, shall declare illegal and prohibit organizations and also organize in all other propaganda activities which promote and incite racial discrimination, and shall recognize the participation in such organization or activities as an offense punishable by law. C, shall not permit public authorities or public institutions, national or local, to promote or incite racial discrimination. Now, therefore, I, Ferdinand E. Marcos, President of the Philippines, yung tatay ng ating Pangulo, by virtue of the powers vested in me by the Constitution, and order to implement the treaty obligations of the Philippines under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, do hereby decree in order that Section 1, all organization and all propaganda activities which promote and incite racial discrimination, and hereby declared illegal and prohibited. Section 2, violation of this decree as well as of Article 4, paragraphs A, B, and C of the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination shall be punished with imprisonment of not less than 10 days, nor more than 6 months, if the offender is guilty of the dissemination and advocacy of policies based on racial superiority, of hatred, incitement to racial discrimination, membership in any organization, or participation in organized other propaganda activities which promote or incite racial discrimination, or providing assistance to assist activities, racist activities, I should say, including the financing thereof. B, imprisonment of not less than 1 month, nor more than 1 year if the offender is guilty of inciting to acts of violence against any race or group of persons or another color or ethnic origin, or is an officer or organizer of an organization engaged in propaganda activities which promote or incite racial discrimination. Section 3, the penalties provided in the preceding section shall be imposed in maximum if not offender B, government officer or employee. Government officer, mayor po, acting mayor si Baste. The imposition of the penalties provided in the preceding section shall be without prejudice to any liability which the offender may incur under other applicable laws. Section 4, the decree shall take effect immediately. So, I think, General Torre, baka aware ka din naman itong presidential decree. Siyempre, pinag-aralan ninyo ito sa criminology, dyan sa PNPA. Ipa-review po ninyo ito sa abogado. Kuha kayo ng abogado. May abogado naman kayo dyan sa PNP para madisiplina po itong si Basti Duterte. Ginagaya ng kanyang mga supporters. Lahat ng mga supporters nila, ang tawag na sa'yo, unggoy, at tuwang-tuwa sila. So, kailangan siguro, tingnan natin kung itong mga actions, utterances na ginagawa po ni Basti Duterte ay pasok dito po sa
Presidential Decree against racial discrimination. Kasi dahil po sa kulay ninyong maitim, tama kayo po, nagsabihin ninyo, lahat ng mga Pilipinong maitim, ang tingin na ni Basti Duterte, unggoy na rin. Tama itong statement ninyo, hindi kayo pabubuli. Time to act, siguro, General Torre. Kasi kung hindi ninyo gagawin, imagine kayo, Director General na kayo, PNP Director General, binubuli pa kayo ng isang acting mayor. Kasi dati siyang, anak siya ng dating Pangulo. So hindi pa pwede ang ganon. Huwag ninyo pong palampasin. Pa-review ninyo itong mga ginawang masasamang binitawang salita. Tinawag kayong unggoy. Kung pasok ito na violation sa anti-racial discrimination law, isang presidential decree. So yun man lang po mga kababayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Life with Dan TM, click subscribe nyo po. Lagi nating tatandaan, sa buhay natin po, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.